May mga umaga talagang gusto naming mag-slow down, lalo na kapag Sabado. Walang kailangang habulin. Walang schedule na puno ng therapy, school, or trabaho. Isang simpleng umaga lang para sa aming tatlo. Kaya halos tuwing may pagkakataon, naglalakad kami papunta sa maliit na pantalan dito sa aming barangay. Simple lang, isang morning walk, pero para sa amin, higit pa yon sa ehersisyo. Ito ang oras na nakakahinga kami ng malalim, nakakapag-usap kahit konti, nakakapagpahinga ang isip. At higit sa lahat, nagkakaroon kami ng pagkakataong samahan si Kit sa sarili niyang pace. Habang naglalakad kami, we feel so at ease sa tahimik na paligid. Maririnig mo ang huni ng mga ibon, yung banayad na hampas ng hangin, at yung katahimikan ng umaga na parang unti-unting binubura ang ingay ng buong linggo. Ito rin ang mga sandaling pinakapaborito ko bilang mama. Kasi dito, kusa lang lumalapit si Kit. Minsan, yayakap siya habang naglalakad kami. Minsan, didikit lang niya ang ulo niya sa papa niya. Hindi siya nagsasabi ng I love you, unless inuunahan mo. Hindi pa siya marunong mag-express, lalo na sa mga emotions niya. Pero sa mga simpleng yakap na yon, sa pagdikit ng ulo niya sa amin, alam namin iyon ang paraan niya na pagsabi niya na mahal niya kami. Pagdating namin sa pantalan, may isang bagay na halos hindi namin maiwasan. Yung maliit na tindahan ng mga chichirya. Pagkakita pa lang ni Kit, alam na naming gusto niyang magpabili. At gaya ng maraming batang may autism na katulad niya, mahirap para sa kanya ang impulse control. Kapag sinabi naming hindi muna, hindi pa niya kayang sabihin ng maayos ang gusto niyang iparating. Hindi pa niya kayang sabihin, Mama, gusto ko sana niyan. Kaya nung nakipag-deal kami na kahit isa lang muna ang bilhin niya, ang ginawa niya ay sumigaw, nag-pout at nagdura. One lang, one. One lang. One ra, one, one. Only one. One lang. One. One lang, one. Okay? Ano siya? Ang dapta niya Lolo! Ha? Si Lulu din mag-laptop. Ikaw man. Ang dapta niya Lolo! Diyo ba Lulu? Ni Lolo na dapta niya na. Yung si Lulu na ang mag-laptop. Hindi dahil gusto niyang maging pasaway, hindi dahil nananadya siya, Laptop ka with Lulu. kundi dahil hanggang ngayon, iyon pa lang ang paraan niyang maipakita ang frustration at disappointment niya. Isa ito sa mga bagay na araw-araw pa rin naming tinuturuan, paunti-unti. Pag-uwi namin, breakfast muna. At isa sa mga bagay na ikinatutuwa namin ngayon ay mas marami na siyang nagagawa ng mag-isa. Pagkatapos kumain, siya na mismo ang naghanda ng sarili niyang gatas. Maliit na bagay para sa iba, pero para sa amin, isa na naman itong hakbang ng pagiging independent niya. Isa pa sa naging challenge namin itong araw na ito ay ang no screen day. Buong araw naming plano na walang cellphone para kay Kit. Hindi ibig sabihin na madali yun. Sa panahon ngayon, napakahirap ng umiwas sa gadgets. At para sa batang katulad ni Kit, malaking adjustment ang walang screen. Pero nakakatuwang makita na sa halip na hanapin ang cellphone, unti-unti siyang humanap ng ibang paraan para aliwin ang sarili niya. Bumalik siya sa isa sa mga pinakamatagal na niyang interest. Nag-line up siya ng kung ano-anong bagay na nakita niyang interesting. Tahimik lang siyang naglalaro. Parang gumagawa ng sarili niyang maliit na mundo. Minsan iniisip ko, baka nire-replay niya lang sa isip niya ang mga bagay na nakita niya noon. Mga lugar, mga pattern, mga alaala. Hindi namin laging naiintindihan ang lahat ng nasa isip niya. Pero hindi naman namin kailangang maintindihan lahat para samahan siya. Makalipas ang halos isang oras, dumating na naman ang isa pang maliit na challenge, haircut. At pagkatapos nito, mabilis na paligo. Noong mas bata pa si Kit, baka umabot ito ng mahabang negotiation. Pero nitong umagang ito, pumayag siya. Alam niya pagkatapos ng haircut at shower, doon pa lang niya pwedeng kainin ang binili naming chichirya.
At doon ko na naman nakita ang isa sa mga maliit na pagbabago na minsan hindi napapansin ng ibang tao. Hindi niya agad kinain ang chichirya. Nakapaghintay siya. Tinapos niya muna ang breakfast. Naglaro muna siya, nagpagupit muna, naligo muna, at saka lang niya in-enjoy ang paborito niyang snack. Para sa maraming bata, baka ordinaryo lang yun. Pero para kay Kit, alam naming hindi yun madali. At bilang magulang, natutunan naming ipagdiwang ang mga ganitong klaseng tagumpay. Kasi sa autism journey, hindi laging malalaki ang milestones. Minsan, ang progreso ay makikita mo sa paghihintay ng ilang minuto, Ang video ni Mama. sa isang yakap habang naglalakad, Tawa na ba? sa pagsunod sa simpleng routine, sa paghahanap ng ibang paraan para maglibang ng walang screen, sa mga bagay na maaaring hindi mapansin ng iba, pero para sa amin, napakalaki na ng ibig sabihin. Okay? Marami pa rin kaming hinaharap. May mga araw pa rin mahirap. May mga tantrums at meltdowns pa rin paminsan-minsan. May mga behavior pa rin patuloy naming inuunawa. Pero sa gitna ng lahat ng yon, natutunan naming huwag lang tingnan ang mga bagay na hindi pa niya kayang gawin. Mas pinipili naming makita ang mga bagay na dati ay hindi niya kaya, pero kaya na niya ngayon. At siguro, yan isa sa pinakamagandang itinuro sa amin ng pagiging autism family. Ang tunay na progreso ay hindi nasusukat sa bilis, hindi rin sa paghahambing sa ibang bata, kundi sa maliliit na hakbang na ginagawa ng isang bata araw-araw. Isang yakap, isang tahimik na umaga, isang simpleng paghihintay, at sa isang pamilyang patuloy na natututong lumakad ng magkakasama. Isang hakbang sa bawat pagkakataon.